Portia, tumakbo ka na, nandiyan na yung mga paparazzi! Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita kung gaano karaming paparazzi ang nag-aabang sa kanya. Agad niyang hinawakan ng kaibigan at mabilis na dumaan sa likod ng mall. Putik ka ate girl! Nagkita na naman ba kayo ni Steven at ganito na naman sila ka-wild ngayon ha? Singhal ni Leia. No! Sigaw naman ni Portia. Mabilis ang pagtakbo nilang dalawa at nang makarating sa kotse ay agad na minaneho ni Leia ang kotse paalis. Nakahinga ng maluwag si Portia dahil alam niyang kukuyugi na naman siya ng mga tao dahil lang inaakala ng lahat na siya ang girlfriend ni Steven pero totoo naman. Ihahatid na kita sa penthouse ni Steven ha. Ako nang bahala dito. Tsaka pwede ba? Mag-ingat naman kayong dalawa. Singhal ni Leia. Natawa naman si Portia. Opo, manager. Nakarating sila sa penthouse ng binata at agad na nag-asikaso si Portia. Dito, ligtas siya dahil ang mga staff lang ni Steven ang nakakaalam na siya nga ang girlfriend ng pinakamayamang negosyante. Kaagad na kinuha ni Portia ang kanyang cellphone bago lumusong sa bathtub. Oo, okay lang ako. Madali lang naman silang takasan kanina eh. Ngumuso si Portia. I miss you. Anong oras ka uuwi? Natawa naman si Steven. Miss ko na rin ang baby ko. Ngumisi naman si Portia at agad na hinaplos ang kanyang lieg. Do you want me to cuddle you, big boy? Ngumisi si Portia habang pinaglalaroan ang dulo ng kanyang buhok. Nasa bathtub siya at ine-enjoy ang kanyang me time habang katawagan niya ang kanyang nobyo. Narinig niya ang matunog na ngisi ng binata sa kabilang linya dahilan para makagat niya ang kanyang labi at hinaplos ang kanyang hita. Sure, I'd love that. Pagkatapos ng meeting ko, uwi ako agad dyan at gusto kong huwag ka magsuot ng masikip na panty. Namamaos na sinabi ng binata. What? Natawa naman si Portia. Sinuot ko yon kasi wala ako sa mood, okay? Natawa ang binata sa kabilang linya. I love you, Portia. Napangiti ang dalaga. I love you, Steven. Tinapos agad ni Portia ang kanyang pagligo at agad na nag-asikaso ng kanyang susuotin. She wore pink lingerie that suits her taste. Natawa siya at agad na nag-lotion at inayos ang kanyang sarili dahil gusto niya makikita siya ni Steven ng maayos at maganda. Huminga ng malalim si Portia at umupo sa sofa ng penthouse habang pinagmamasdan ang naglalakihang ilaw sa kisame habang umiinom ng kape. Oh, he's here! Ngumiti ang dalaga nang marinig ang pagbubukas ng elevator. Hi. Steven kissed her cheeks and neck. Kayo na pa ako inintay? Hindi naman. Tapos na agad ang meeting? Tanong ni Portia habang pinapanood niyang binata na tanggalin ang polo nito. Tinapos ko kagad para makauwi ako sa'yo eh. Ngumisi si Steven at napatingin sa suot ng dalaga. Nagtaas siya ng kilay at ngumisi. Nagustuhan mo ba ang suot ko? Tanong ni Portia at umikot pa sa harap ng binata. Tumawa si Steven at marahang hinila ang dalaga papunta sa kanya. Hinalikan nito ang labi ni Portia na agad tumugon sa halik ng binata. Napangiti sila sa isa't isa at marahang niyakap ang bawat isa habang marahang sumasayaw. Kumusta naman ang trabaho? Tanong ni Portia. I'm sorry if I didn't answer your call last night. We have family gathering. Gusto sana kitang isama dun eh. Baby, malambing na tawag ni Portia. Napag-usapan na natin ng tungkol dito, di ba? Ito ang gusto ko at ito ang makakabuti sa relasyon nating dalawa. Hindi ko kayang itago ka, Portia. Sabi ni Steven at marahang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Gusto kong ipagmalaki ka sa lahat. I want everyone to know that you're my girlfriend. That I have an amazing, pretty girlfriend. Natawa naman si Portia at hinalikan ng ilong ng binata na napangiti. This setup makes me comfortable. Tsaka araw-araw naman tayo magkasama, hindi ba? Mas okay na yung ganito. Mas okay yung pagsasama nating dalawa sa ganitong paraan. Pwede tayo mag-bonding na tayong dalawa lang. Napatitig si Steven sa dalaga na nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasang namamangha ngunit hindi niya rin maiwasan na mag-alala sa nararamdaman ng dalaga. Gusto niyang ipagkalat sa mundo na sila, na may relasyon silang dalawa. Pero paano? Paano niya magagawa yon kung ang mga magulang nila mismo ang naglalayo sa kanila? Baby, hinaplos ni Portia ang magkabilang pisngi ng binata. I'm strong and I can handle everything.
Hindi ako papayag na mahina ako, no? I know. Niyakap ni Steven ang dalaga. And I admire you for that. Huwag mo ko iwan. Oo naman, natawa ang dalaga. Matagal na tayong magkasama kaya ba't ko naman maiisip na hiwalayan ka? Napangiti ang binata at agad na napatango. Pinagmasdan ni Portia ang nobyo na naghahanda ng pagkain nilang dalawa. Hindi mawala sa isip ng dalaga ang lahat ng pinagdaanan nila na dumating sa puntong kailangan nilang itago kung anuman ang meron sa isa't isa. Huminga ng malalim si Portia dahil ito rin naman ang gusto niya dahil sa lahat ng tao sa mundo, si Steven ang kakampi niya. Ito ang lakas niya, ngunit ito rin ang kahinaan niya kalaunan. Dinner's ready, nakangiting sabi ni Steven. Come here, princess. Okay. Natawa si Portia at agad na pumunta sa nobyo. Sabay silang kumain sa gabing yon at syempre, hindi lang pagkain ang ginawa nilang dalawa dahilan kung bakit pareho silang hinihingal. Marahang binuhat ni Steven ang dalaga at agad silang umakyat para pumunta sa kwarto at doon marahan nitong nilapag si Portia na natawa sa kanya at umayos ng higa. So, how was it? Tanong ni Portia nang aasar. Mapang-asar ka ah? Natatawang sabi ni Steven. Bakit? Nagustuhan mo ba? Tanong ni Portia at agad na inayos ang magulo niyang buhok. Bukas may trabaho ka? Nasa bake shop lang ako bukas at pupunta kami sa event ng family mo so I'll see you there. Gusto ko ang bawat parte ng katawan mo kaya hindi mo na ako kailangan pang tanungin. Nakangising sabi ni Steven at agad na tumabi sa dalaga. Ayaw mo bang sumabay sa akin bukas? Umiling si Portia at bumuntong hininga. Hindi na. Tumango si Steven at marahang hinaplos ang braso ng dalaga. Dadaan na lang ako sa bake shop mo bukas. Ngumiti ang dalaga. Sige, ihahanda ko yung muffins na gusto mo. Natahimik silang dalawa at napatitig si Portia sa magkahawak nilang kamay. Dala ng pagod ay nauna nang natulog si Steven habang yakap siya. Napangiti siya at marahang hinaplos ang buhok ng binata at napawi ang ngiti niya dahil sa isang dahilan. Na siya ang sikretong girlfriend ni Steven Gutierrez. Napatingin si Portia sa balita at kumalat na naman sa buong mundo ang usap-usapan na may sikretong girlfriend si Steven. Gusto niyang tumawa at ngumisi dahil siya ang hinahanap ng mga ito, ngunit dahil sikreto lang ang relasyon nilang dalawa, ayaw niyang masira ang career ng binata. Okay na ang dalaga sa sitwasyon nila dahil siya rin naman ang nag-insist. Ma'am, okay na pong muffins, sabi ni Bea. Okay, thanks. Pakilagay na lang dyan at ako na ang mag-aasikaso. Ngumiti ang dalaga habang abala sa paglagay ng chocolate chip sa isang waffle. Ito na ang naging buhay ni Portia nang makapagtapos ng college. Ito na rin ang pinagkakaabalahan niya bukod pa sa isang trabaho niya, ang pagiging ballet dancer sa iba't ibang theater. Nabuild na ng dalaga ang kanyang pangalan nung bata pa siya dahilan para lumaki ng lumaki ang koneksyon niya. Kaya nga lang, minamaliit pa rin siya ng mga magulang ni Steven dahil ang binata lumaki na ginto ang lahat habang siya kailangan niyang magsumikap para lang makuha ang kanyang mga gusto. Good morning, Sir Steven. Bati ni Bea sa kakapasok lang na binata. Napatingin doon si Portia at kagaya ng nakasanayan, formal na formal ang suot ng binata, kaya hindi niya maiwasang mapangisi. Hinanda niya kaagad ang para kay Steven at kitang-kita niya mula sa lamesa ang tingin nito sa kanya kaya napailing siya. Here, sir, ngumiti si Portia. Thanks, pretty waitress, pangaasar ni Steven at hinawakan ang kamay ni Portia. Hey, bawal yan! Pinanlakihan ng dalaga ng mga mata ang binata na natawa lang at dahan-dahan na binitiwan ang kanyang kamay. Tumayo ang binata at agad na lumapit kay Portia. I'll see you later, baby. Ngumiti si Portia. Thanks for coming here, sir. Nang sumunod na oras ay agad na nag-asikaso si Portia. Suot niya ang isang red wine na bodycon dress. Kitang-kita ang kurba ng kanyang katawan at nahulma rin ang kanyang bilugang mga dibdib. Ngumiti siya sa salamin at agad na inayos ang kanyang natural na umaalon-alon na buhok. Lumabas siya sa kwarto niya
at agad na sumunod sa kanyang mga magulang at kapatid na lalaki. "Nagkikita pa ba kayo ni Steven?" tanong ni Poppy, ang ina ng dalaga. "No?" Seryosong sabi ni Portia. "Bakit kayo magkikita?" Natawa pa ang dalaga. "Nabalitaan ko na may sikreto siyang girlfriend at umaasa ako na hindi ikaw yon dahil sabi mo, focus ka sa pagiging ballet dancer," sabi ni Poppy. "Wala ka bang tiwala sa akin, Mommy?" tanong ni Portia. Hindi nakasagot ang kanyang ina kaya napangisi siya. "Huwag ka mag-alala, Mommy. Hindi ko bibitawan ang pagiging ballerina." Nang makarating sila sa event ay lahat ng tao ay sa kanya nakatingin. Nakita niya ang mga kaibigan na kumaway sa kanya at mga pinsan na nakangisi sa kanya. Kaya napatango si Portia at agad na naglakad papunta sa kanilang lamesa. "Portia!" Nakangiting sabi ni Leia. "Alam ko talaga na pupunta ka eh." Natawa ang dalaga. "Alam mo naman kung sinong pinunta ko dito, di ba?" Kumindat si Portia sa kaibigan na natawa at napailing. "Alam ko, no?" Natawa ang babae. "Nandiyan na nga sila eh, pero may kasamang babae si Tita Sam. Hindi ko kilala pero mukhang gusto niya si Steven." Nagtaas ng kilay si Portia at agad na napatingin sa kabilang lamesa at nakitang nandun nga si Steven. Huminga siya ng malalim at agad na tiningnan ang isang babaeng morena na nakangiti at nakadikit sa binata. Tinignan niya ang mga magulang ni Steven na tuwang-tuwa pa dahil sa babae. "I told you," natawa si Leia. "Gusto mo lumapit tayo? Nandun naman si Parker." "Sure," ngumisi si Portia. Kaagad silang lumapit at nakita agad ni Steven ang talim sa mga mata ng dalaga dahilan para mapalunok siya at agad na binitiwan ng babae. Nakita agad ng binata ang pag-inom ng wine ni Portia habang nakatitig sa kanya. Dahilan para makagat niya ang labi at akmang aalis nang marinig niya ang boses ng kanyang ina. "Portia," tawag nito, "nandito ka pala. Are you enjoying the view?" Mga asar ng matanda. Natigil sa pag-inom si Portia at napatingin sa babae na nakangiti sa kanya ngunit alam niyang peke yon. "Actually, it's a coincidence, Mrs. Gutierrez." Nagtaas ng kilay ang matanda. "Hindi ka ba masaya para sa anak ko? Kung sa bagay, panay naman ang dikit mo sa kanya, hindi ba?" Tiningnan nito ang babae. "Clarice, kung hindi ko pa nasabi sa'yo, siya si Portia, the ex-girlfriend of Steven na hanggang ngayon ay dikit pa rin ang dikit sa anak ko." "Oh!" Nagulat naman si Clarice at tiningnan si Portia. Natawa si Portia at marahan pang lumapit sa gilid ng binata na pasimpleng hinawakan ng likod niya. "Hanggang ngayon, mainit pa rin ang dugo mo sa akin. Hindi ka ba nagsasawa?" "Hindi," natawa ang matanda. "Hanggat hindi ka umaalis ng Manila ay paulit-ulit kong sisirain ang pangalan." "Ma'am," nagbabanta ang tawag ni Steven. Ngumiti lang si Portia at tiningnan ng babae na natawa ngunit agad ring ngumiti sa kanya. Tiningnan niya ang mga magulang ni Steven na nakatingin sa kanya at hindi niya maiwasang makaramdam ng kabastusan. Kabastusan dahil hindi na ito nirerespeto ang relasyon nilang dalawa ni Steven. "Well, hindi na bago." Lumakad pa ng konti si Portia at ngumiti. "Pero sa tingin mo ba papayag ako na kasing cheap ng babaeng to ang ipapalit mo sa akin?" "No way." Natawa pa ang dalaga. "Not in front of my eyes, Mrs. Gutierrez." "Don't worry, hindi lang naman yan ang gusto kong sabihin dahil sigurado akong magugulat ka sa mga susunod na announcement." Nakangiting sabi ng matanda. Natigilan ng dalaga at hindi niya maiwasan na kabahan dahilan para mapatingin siya kay Steven na umiling sa babae na nakangisi. Huminga ng malalim si Portia at agad na ininom ang wine na nasa baso niya at pinagmasdan ang matanda. "Go ahead," sabi ni Portia para matigilan ang matanda. "Just make sure that she will not cry in your hands." Tiningnan niya ang babae na nangunot ang noo. "Kung curious ka sa sinabi ko, hintayin mong maranasan mo." Ngumiti ang dalaga at agad na tiningnan si Steven. "Portia," mahinang tawag nito. Bakas ang takot at kaba sa mukha ni Steven at hinawakan niya pa talaga ang kamay ng dalaga. "Hey!" Ngumisa si Portia kahit pa nanggagalaite ang puso niya sa galit. "You will talk later, just enjoy the party." Lumakad ang dalaga paalis at agad na huminga ng malalim para ipaalala sa sarili na siya ang may gusto ng setup nilang dalawa, na siya ang may gusto nito at hindi si Steven.
Malalim ang buntong hininga ni Portia habang nasa ballet class siya. Iniisip niya pa rin ang sinabi ng ina ni Steven at aaminin niyang kinabahan siya sa sinabi nito. Ngunit ang mahalaga naman sa kanya na mahal siya ng binata. Okay ka lang? Tanong ni Leia. Oo naman. Ngumiti si Portia. Ginusto ko naman ang setup naming dalawa. Pero curious ako. Sabi ni Leia habang nasa harap sila ng malaking salamin. Bakit biglang may babaeng pinakilala si Tita Sam? Think of it, Portia. Dahil alam mo ang ugali ng mga magulang ni Steven, no? Hindi ko rin alam, Leia. Ang tanging nasa isip ko lang ngayon ay si Steven at ang nararamdaman niya, okay? Ngumiti si Portia. Napakamakasarili mo talaga, Portia. Basta ang sinabi ko may nararamdaman ka rin at wag mong tinatago ang emosyon mo dahil sa kabila ng lahat, tao ka pa rin at may nararamdaman. Sabi ni Leia. Pero huwag ka mag-alala dahil nandito naman ako. Matapos ang kanilang ballet class ay agad na nagpalit si Portia. Nang matapos siyang magpalit ay agad na siyang lumabas. Gabi na at pinili talaga ng dalaga na session sa gabi dahil gusto niyang makita si Steven. Hindi na siya nagulat nang makita ang binata na nakasandal sa pinto ng kotse. Suot nito ang isang itim na hoodie at cap dahilan para mapangiti si Portia. Baby, tawag ng dalaga at agad na niyakap ang binata. Are you done? Tanong ni Steven. Ilang araw na tayong di nag-uusap. Are we good? Tumangulang si Portia. Gutom na ako. Dahil hindi sila pwede sa restaurant, ay pumunta sila sa penthouse ni Steven. Hinalikan agad ni Portia ang binata na napangiti at agad na inalalayan siya papasok sa loob. Anong sabi ng mami mo? Tanong ni Portia. Katulad na inaasahan, galit na naman siya. Nagkibit balikat si Steven. Sino yung babae? Tanong ng dalaga. Anong relasyon mo sa kanya? Natigilan si Steven ngunit kalaunan ay sumagot rin. Anak siya ng business partner ni Daddy. Hindi naman siya importante sa akin kaya hindi ko na rin siya kinilala. Tumangulang si Portia. Gusto siya ng mami mo para sa'yo? Tiningnan ni Steven ang dalaga na seryosong nakatingin sa kanya. Ayaw na ayaw talaga ng binata na seryoso si Portia dahil nakakatakot ang aura nito. Natatakot din ang binata sa nararamdaman ni Portia kaya naman todo ang pag-iingat niya dito. Marahang hinawakan ni Steven ang kamay ng dalaga na nakatingin sa kanya. She's nothing, baby, sabi ni Steven. Anak lang siya ng business partner ni Daddy at wala rin akong bala kilalanin siya. Gusto siya ni Mami pero ikaw ang gusto ko para sa akin Huwag ka na magselos. Hindi ako nagsiselos, umismid si Portia. Hindi ko ugali yun, no? Ngumisi si Steven. Talaga? Oo, umirap si Portia. Hindi rin naman ako papayag na mapunta ka sa kanya, no? Akin ka. Pagmamay-ari kita kaya kahit sino hindi pwedeng humawak sa'yo at ako lang ang pwede. Ngumiti si Steven. Sa'yo ko, Portia. Sa mga sumunod na araw naman ay naging abala ulit si Portia at Steven. Madalang lang sila kung magkita kaya naman naging abala na lang ang dalaga sa sarili niya hanggang sa isang araw nakasalubong niya ang ina ni Steven sa mall kasama si Clarissa na napatingin sa kanya. Oh, the ballet dancer, pangmamaliit na sabi ni Sam. Hello, Mrs. Gutierrez, ngumiti si Portia. Habang bitbit ang mga paper bags na nasa puso niya. Hanggang dito nakikita pa rin kita. Tumawa ang matanda at hinawakan ng braso ng babae. Clarissa and Steven are getting to know each other. Anong pakiramdam na noon ikaw ang mahal ng anak ko? Na ngayon hindi na ikaw ang kasama niya. Because you know why? Pineperahan mo ang anak ko. For your information and to you as well, tiningnan ni Portia ang babae. Wala akong ginagamit na pera ng kahit na sino. Lahat ng meron ako ngayon galing sa trabaho ko at sa lahat ng paghihirap ko. Kaya anong gold digger ang sinasabi mo? Pinagmamalaki mo ang pera ng anak ko na ginamit mo. That's wrong! Natawa si Portia. I built my name when you were ruining it. At habang buhay kong ipagmamalaki sa'yo na hindi ko ginamit ang pera ng anak mo. Hindi ako katulad mo na naghahanap ng mayaman na pamilya para lang may ipangtapat sa lahat ng pangangailangan mo. Hindi nagsalita ang matanda, dahilan para mapangiti palalo si Portia. Matagal na siyang nagtitimpi. At matagal na niyang gustong gumante sa ina ni Steven.
Kahit paano may respeto pa rin siya dahil nobyo niya ang anak nito. Ngunit kung sisirain nito ang relasyon niya kay Steven, hindi niya mapapatawad si Sam. Nga pala bago ako umalis, mahinahong sabi ni Portia. Siguraduhin mo muna na wala akong connection sa anak mo, Mrs. Gutierrez. Dahil sa pagkakaalam ko, si Steven ang may kailangan at lumalapit sa akin. What? Tanong ni Sam. Nagpapatawa ka ba? Paano naman siya lalapit sa'yo? Ngumiti si Portia para mang-asar. Tiningnan niya si Clarissa na nakakunot ang noo. Huwag kang play safe, Clarissa. Naakala mo nalaglag ka sa langit at ipinanganak na anghel? Dahil kung akong kakalabanin mo, pagdating kay Steven, hindi ka mananalo. I'm not in a competition with you, Portia. Ngumiti ang babae. Sinong nagsabi na nakikipagkompetensya ako sa'yo? Natawa si Portia at inayos ang kanyang buhok. I own my race, Clarissa. And I own the finish line. Hindi ko kailangang makipagtalo sa'yo dahil alam mo kung bakit? Bakit? Tanong ni Clarissa. Dahan-dahan na lumakid si Portia sa babaeng napaatras. Huminto siya saglit at nakangising dinikit ang bibig nito sa tenga ni Clarissa na napasinghap. Dahil kahit anong dikit mo sa pagmamay-ari ko, sa akin pa rin uuwi si Steven. Yan ang palagi mong tatandaan, ha? Bulong ni Portia at nginitian ng matamis ang babae. Have a good day. Naglakad si Portia at agad na lumabas ng mall para sumakay sa kotse. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at bumuntong hininga dahil kahit anong mangyari, ipaglalaban niya si Steven. Ipaglalaban niya kung anong para sa kanya simula umpisa. Hello, Leia. Nakangiting sabi ni Portia. Girl! Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. This is a freaking bad news. Nataranta ang boses ni Leia sa kabilang linya. Napapreno agad si Portia sa narinig mula sa kanyang kaibigan. Humigpit ang hawak niya sa manibela nang marinig ang sinabi nito sa kabilang linya. And that's the bad news. Malungkot na sabi ni Leia dahilan para mapatay ni Portia ang kanyang cellphone. Business tycoon Steven Gutierrez is preparing for his marriage? Uminom ng wine si Portia habang nakatitig sa kanyang malaking television. Ilang araw pang nakalipas. Linggo ngunit hindi pa rin sila nag-uusap ni Steven. Wala siyang gana at hindi pa rin matanggap ng sikmura niya ang mga kumakalat ngayon sa social media. Nakabit siya, homewrecker at kung ano-ano pa. Tinanggap niya yon at hinayaan. Hindi siya nagsalita dahil pinoprotektahan niya si Steven. Ano, okay ka lang ba? Nagdala ko ng pagkain, sabi ni Leia habang inaayos ang mga plastic sa lamesa. Bakit hindi niya sinabi na may nangyayari na palang ganito? Tanong ni Portia. Natigilan naman si Leia. Maybe he was fixing it before mo malaman. Malay mo naman, inaayos na niya bago pa pumutok yung balita. If you say so. Natawa si Portia. Ilang linggo na lang ang nakalipas at hindi niya pinapansin si Steven. Ni tawag o text ay wala siyang naging sagot. Ayaw niyang kausapin ang binata at mas lalong ayaw niya na makita siya nito na nasasaktan dahil lang sa balita. Kalat na sa kahit saang magazine o newspaper ang kasal ni Steven kay Clarissa, maging kalat rin sa social media na isa si Portia sa kabit o pangalawang babae ng binata. Dahilan para maramdaman ng dalaga ang pangbubuli sa kanya ng mga tao. Steven? Gulat na tawag ni Leia nang makita ang binata sa labas ng pinto ng condo unit ni Portia. Where is she? Nandiyan ba siya? Tanong ni Steven. Tumango si Leia at agad na pinapasok ang binata na nakasuot pa ng sombrero. Napatingin doon si Portia at agad na natigilan nang makita si Steven na agad siyang niyakap ngunit hindi man lang siya gumalaw. Tumango siya kay Leia na agad na lumabas para iwan silang dalawa nang makapag-usap sa nangyayari. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nag-aalala ko, sabi ni Steven at hinarap ang dalaga. Maging na text ko. Kailan pa kayo magkakilala ni Clarissa? Tanong ni Portia. Hindi lalabas yung balita na ikakasal na kayo kung bago pa lang ang pagkikita nyo. Matagal mo na siyang kilala, di ba? Baby, nag-aalala na sabi ni Steven. Congrats, ikakasal ka na. Matamis ang ngiti ni Portia ngunit ang puso niya ay umiiyak sa galit at sakit. Gusto mo na palang mag-settle down, ba't hindi mo sinabi?
Si Mami ang naglabas ng balita na ikakasal ako kay Clarissa. Kaibigan ng pamilya niya ang pamilya ko at naisip ni Mami na magtatagumpay ang negosyo kung sakaling magpakasal kaming dalawa. I rejected their proposal at sinabi ko may mahal akong iba. Paliwanag ng binata. Pinalabas ni Mami na ikakasal na ako nang sa ganun. Hindi mo sinabi sa akin na may nagaganap na palang ganyan, Steven. Tumaas ang boses ni Portia. Hindi ko alam, okay? Nagulat rin ako kaya agad kitang pinuntahan pero hindi mo malang sinasagot yung tawag ko eh. I was so worried. Naiinis na sabi ni Steven. Nag-aalala ako sa mararamdaman mo para sa akin. Nag-aalala ako na baka hindi mo na ako mahal pagkatapos ng balitang yon. Nag-aalala ako na baka iwan mo ko. Inayos ko lahat. Dahil ayokong maramdaman mong kaiwan-iwan ka. Nangilid ang luha sa mga mata ni Portia at agad na umiwas ng tingin. Hindi niya akalain na masasaktan siya ng ganito. Hindi siya makapaniwala na ang dali-daling sirain ng pamilya ni Steven ang relasyon nilang dalawa. Ayoko madamay ka, kaya inaayos ko ang hidwaan sa pagitan naming dalawa. Ikaw ang mahal ko, Portia. Alam mong ikaw ang mahal ko. Hinawakan ni Steven ang kamay ng dalaga. Please. Umiling si Portia at huminga ng malalim. You can go now. I have ballet class tonight. Pinakatitigan ni Steven ang dalaga ngunit sabay silang natigilan nang marinig ang ring ng cellphone ng binata. Tiningnan niya ng binata at agad na pinatay ngunit tumawag ulit ang ina nito kaya natawa si Portia. Baka importante, sabi ni Portia. Mag-usap muna tayo, sabi ni Steven. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Aayusin ko to, Portia. Nagmamakaawa ko, huwag mo kong iwan. Portia! Damn it! Bumuntong hininga ang dalaga habang pinapanood ang binatang kausapin ang kanyang ina. Nanatili siyang nakatayo doon, walang sinasabi, at nanatiling tikom ang bibig. Ayaw niyang maging mahina dahil lang sa balita at paninira ng mga tao. Dahil kilala ni Portia ang sarili niya at hindi siya papayag na siya ang magiging pangalawang babae at si Clarissa ang unang babae sa buhay ni Steven. Baby, kailangan ko nang umuwi. May importanteng meeting sa bahay at kailangan ako ni Daddy. Sabi ni Steven. Sure. Ngumiti si Portia at inayos ang polo ng binata. Ingat ka. I love you, Portia. Seryosong sabi ni Steven. Tumangulang ang dalaga ngunit napalunok ang binata at agad na hinalikan ng labi ng dalaga na napangiti. Ilang minuto silang nasa ganong posisyon bago maghiwalay. Tiningnan ni Steven ang mga mata ng dalaga na nakatingin sa kanya. Hindi tayo maghihiwalay. Ipaglalaban kita. Seryosong sabi ni Steven. Take care. Ngumiti si Portia. Umuwi ka na. I'm fine here. Nagdadalawang isip man ay kailangan ng umalis ni Steven at nang makaalis ay nanghihinang napaupo si Portia at sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sakit. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil kapag narinig siya ng binata, alam niyang babalik ito. Portia! Sigaw ni Leia at agad na dinaluhan ng dalaga. Umiyak ng umiyak ang dalaga at agad na niyakap ang kanyang kaibigan. Punong-puno ng galit ang kanyang puso. Ngunit nangako siya sa binata. Gaganti ako. Hindi ako papayag na sirain nila ang relasyon namin. Bulong ni Portia. Anong pakiramdam na ayaw na sa'yo ng mga tao at anong pakiramdam na isa ka na ngayong kabit? Napatingin si Portia sa kanyang likuran nang makita si Clarissa na nakangiti sa kanya at nakahalukip-kip. Humarap ang dalaga sa babae na ngayon ay matapang na nakatingin sa kanya. Gone the angelic Clarissa. Baliktad, dapat para sa'yo yung tanong na yan eh. Ngumiti si Portia. Anong pakiramdam na umaasa sa pera ng iba ang isang katulad mo? How dare you? Singhal ni Clarissa. Ikakasal na kami ni Steven at wala ka nang magagawa doon. Everyone hates you, Portia. Huwag ka nang umasang magugustuhan ka pa ng mga tao dahil sa mga magulang pa lang ni Steven, walang-wala ka na. Ngumisi ang babae. Bakit hindi mo nalang tanggapin na akin na talaga yung lalaking mahal mo? Unless pumapayag kang maging kabit niya, nang sa ganon mas lalo ka pang kamuhian ng mga tao. Sa tingin mo ba alam mo na ang tungkol sa amin? Ngumiti si Portia. Oh wait, natawa ang dalaga at mas lumapit pa.
Nahawakan ka na ba ni Steven kagaya ng paghawak at paglapat ng mga kamay niya sa katawan ko? Tiningnan ka na ba niya sa paraan kung paano ako matunaw sa mga tingin niya? Dahil sa ating dalawa, ako ang una at ang huli. At umaasa ka naman? Tanong ni Clarissa. Tumawa palalo ang dalaga. Wala sa ugali niya ang atrasa ng babae. Sa ating dalawa, ikaw ang kawawa, Clarissa. Ni hindi ka nga kayang tingnan ni Steven o hawakan man lang. Dahil sa ating dalawa, alam mo kung sinong nakalalamang. You're his mistress, gigil na sabi ni Clarissa. Tiningnan lang niya ang babae at hindi siya makapaniwala na ito ang ipapalit sa kanya ng mga magulang ni Steven. Huminga ng malalim si Portia dahil ramdam na ramdam niya talaga ang pagkulo ng kanyang dugo habang nakatingin sa babae. Let us all welcome Mr. Steven Gutierrez. Napatingin silang dalawa sa MC nang magsalita ito dahilan para mapangiti si Clarissa at agad na naglakad papunta sa lamesa nila. Lumabas doon si Steven na seryosong nakatingin sa kanilang lahat. Hindi alam ni Portia kung bakit kinakabahan siya o natatakot sa pwedeng mangyari o pwedeng sabihin ng binata. Good evening everyone, sabi ni Steven. Gusto ko lang sabihin sa gabing ito ang kasal namin ni Clarissa Hernandez. Tiningnan ng binata ang babaeng mahal niya na si Portia na abala sa kanyang wine. Ay hindi itutuloy. Gulat na napatingin si Portia sa binata na nasa harapan niya. Maging ang mga magulang nito ay napatayo dahil sa sinabi ni Steven. Dahan-dahan na naglakad ang binata habang hawak ang microphone at napalunok ang dalaga. Nang makitang sa direksyon niya ito lalapit at doon, hinawakan ni Steven ang kanyang kamay para ipakita sa lahat kung sino ba ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Steven, anong ginagawa mo? Bulong ni Portia. Dahil una pa lang ay may nagmamay-ari na ng puso ko, sabi ni Steven, at walang iba kundi ang aking nobya, na si Portia Salamanca. Ang mga cameraman ay nasa kanyang nakatutok ngayon dahil sa ginawa ni Steven. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya, ngunit nandun ang takot at kaba dahil sa mga magulang na nakatingin sa kanya. Mabilis na umugong ang bulong-bulungan sa paligid dahilan para mapalunok si Portia. Steven! Malakas na sigaw ni Sam. Anong ginagawa mo? Ginagawa ko lang ang tama. Mahigpit ang hawak ni Steven sa kamay ni Portia para malaman din ng lahat kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari sa akin. Kung sino nga ba talaga si Portia sa buhay ko. Hindi na ako ulit susunod sa mga utos niyo, Mami. Hindi ko papakasalan... Isang malakas na sampal ang natanggap ni Steven mula sa kanyang ina. Napasinghap si Portia at nanlalaki ang mga mata na napatingin sa matanda. Maging ang binata ay nagulat sa galit ng kanyang ina ngunit nanindigan si Steven. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang ina na nakatitig sa kanya. Bakas ang galit at pagsisisi sa mga mata nito nang sampalin siya. I love Portia, sabi ni Steven, and I will not leave her. Pagsisisihan mo ang ginawa mo, Steven, mariing sabi ni Sam. Ngumisi lang si Steven, pinoprotektahan ko lang si Portia dahil responsibilidad ko siya. Mabilis silang umalis doon ngunit agad ring nabitawan ni Steven ang kamay ng dalaga. Dahilan para magkatinginan silang dalawa. Umiling si Portia at napalunok. Why? Tanong ni Portia. Bakit mo ginawa ang bagay na yun? Now everyone's talking about us. Lahat ng atensyon ay nasa sa ating dalawa na. Nagpanik ang boses ng dalaga. Ginawa ko yun dahil mahal kita, sabi ni Steven. Napalunok si Portia at mabilis na nangilid ang luha sa kanyang mga mata. This is wrong! Baby, tawag ni Steven at hinawakan ng magkabilang braso ni Portia. Walang masama sa taong nagmamahalan. Sinabi ko una pa lang na ikaw ang mahal ko. Pumayag ako sa setup na gusto mo kahit gustong gusto kong ipagsigawan na akin ka at ikaw ang girlfriend ko. Nangako rin ako na ipaglalaban kita. Kaya anong sinasabi mong mali? Iba ang iisipin ng mga magulang mo sa'yo. At ganun din sa akin. Natatakot ako, sabi ni Portia.
Isa ito sa mga bagay na kinatatakutan niya, ang mawala ang career at pamilya ng lalaking mahal niya. Selfish siya, oo. Pero hindi niya hahayaan na maging si Steven ay mawala ng mga bagay na deserve niya. Dahil noon pa man, nangako na ang dalaga na hindi siya ang magiging dahilan ng pagbaba ni Steven. "I will protect you," sabi ni Steven. "Please stay with me." Nag-angat ng tingin si Portia at kusang tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahilan para matigilan si Steven. Ngayon lang niya nakitang umiyak ang dalaga at kapag ganon, napuno na ito. Mabilis na niyakap ng binata si Portia dahil natatakot siyang iwan siya nito at hindi na muli pang balikan. "Let's end this," bulong ni Portia. "What?" Napahiwalay si Steven at nanlaki ang mga mata. "Let's end this here," sabi ni Portia. "I want to end this." "No, Portia, please," napailing na sigaw ni Steven. Nanlaki ang mga mata nila ng dalaga nang makita ang mga reporter na papalapit sa kanila. "Go, mag-uusap tayo pagkatapos. Run." Binigay nito ang susi ng kotse at agad na hinalikan ang noo ni Portia. Mabilis na tumakbo si Portia nang makita ang mga cameraman na papalapit sa kanilang dalawa. Sumakay siya sa kotse at agad na pinatakbo ng mabilis ang sasakyan habang nanlalabo ang mga mata. Malakas na sampal mula sa mga magulang ni Portia ang natanggap niya. Hindi na yon ininda at hinayaan ang kanyang ina. Galit na galit ang matanda na nakatingin sa kanya. Wala siyang emosyon na tumingin sa kanyang ina na nanggagalaiting nakatingin sa kanya. "How could you do this? Hindi kita pinalaking kabet ng kung sinong lalaki," sigaw ni Poppy. "Tingnan mo kung anong nangyari. Tingnan mo ang natanggap mo mula sa mga tao. Kahihiyan, Portia." Napalunok si Portia at tiningnan ng ina. "Wala po akong ginagawang masama." "Portia naman, ilang beses na kitang pinagsabihan. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na layuan mo ang lalaking yon? Just focus on your career as a ballet dancer. Bakit ba ayaw mong—" "I love him," matapang na sabi ni Portia. "Walang masama sa ginagawa ko at unang-una sa lahat, hindi niyo ako mapipigilan na lapitan si Steven. He's important to me." Hindi kailanman i-give up ni Portia ang kanyang pagmamahal para sa binata. Alam niyang mahal na mahal siya ni Steven at ang tadhana na mismo ang naglalapit sa kanilang dalawa, kaya walang dahilan si Portia para sukuan ang pagmamahal. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang sa paraang maiintindihan siya ng mga ito. "All my life, sinunod ko lahat ng gusto niyong mangyari sa buhay ko, Mami. Ang pagiging ballet dancer, pagiging independent, pagiging matapang, dahil alam mong kaya ko at naniniwala ka sa kakayahan ko. Sumunod ako sa lahat ng payo, trabaho at kung ano pang gusto mo. Nang walang reklamo, pero bakit hindi mo ako mapagbigyan sa hiling ko?" Malungkot na sabi ni Portia. "Bakit ba mahirap ibigay sa akin yung pagmamahal na may kalayaan, ha?" "Dahil pinoprotektahan kita," singhal ni Poppy. "Dahil alam ko na ayaw sa'yo ni Sam, kaya ako na mismo ang naglalayo sa'yo sa kanila." "Pero pumayag ba ako?" tanong ni Portia. "Nagawin mo ang mga bagay na yan? Bakit hindi mo kayang pagbigyan? Mahal ko po si Steven. At kahit anong sabihin niya sa akin, hindi ko siya lalayuan." "Portia," singhal ng ama ng dalaga. Umiling ang dalaga. "Gagawin ko ang ballet dancing at gagawin ko lahat ng trabaho ko. Because after all, I'm not a kid anymore." Huminga ng malalim si Portia at napatingin sa kanyang ina na napahawak sa kanyang kamay dahilan para matigilan siya. Baka sa mga mata ni Poppy ang pagod, ngunit kagaya ni Portia, matapang rin itong nakatingin sa kanya. "Alam ko naiintindihan mo ang ginagawa namin ng daddy mo para sa'yo. Pag-iisang anak ka lang namin at ayaw naming nasasaktan ka sa mga binabato ng mga tao sa'yo. Kaya kami na ang gumagawa ng paraan dahil mahal ka namin, anak. Mahal ka namin ng daddy mo. Kung mahal niyo po ako, hahayaan niyo ako magdesisyon sa mga bagay na alam kong tama. Si Steven, mahal ko siya." Sabi ni Portia, ngumiti pa ang dalaga.
Mahal ko rin po kayo at nagpapasalamat ako sa inyo palagi pero this time, ako naman ho. Pagmamahal naman ang gusto kong alagaan at habulin. Portia. Ngumiti ang dalaga. Sa tingin niyo ho ba, papayag akong inaapi ako ng mga taong kagaya nila? Natawa pa si Portia. You made me strong, Mom. I hope you realize that you made a fierce daughter. Kinagabihan ay naghanda si Portia sa mga kailangan niya. Matapang siya at kaya niya ang lahat ng pagsubok dahil unang-una sa lahat, pagmamay-ari niya si Steven. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at napangiti. Dahil maikli na ang kanyang buhok na hanggang balikat na lang ang haba, ngunit lumalabas pa rin ang umaalo nitong itsura. Hello, Miss Salamanca, sagot ng sekretary ng dalaga. May papagawa ko, sabi nito. Sure, ano po yun, ma'am? Tanong nito. Sinabi agad ni Portia ang kanyang mga plano. Magkakaroon ng malaking ballet event sa isang mamahaling lugar na kung saan ito ang huli niyang palabas bago niya lisanin ang Maynila at magsimulang muli. Nang matapos ay agad niyang tinawagan ang kanyang lola Esther para ihanda ang safe house nila sa probinsya. Hello, Steven? Sagot ni Portia sa tawag ng binata. Baby, malalim ang boses ng binata. I miss you. Malamig na tiningnan ng dalaga ang kanyang litrato na nakasuot ng leotards at tights. Hindi sumagot si Portia kahit pa ramdam na ramdam niya na ang lungkot sa boses ni Steven na alam niyang nasa penthouse at nagiinom. Pwede ba tayo magkita, please? Tanong ni Steven. No, sagot agad ni Portia. May mga dapat akong asikasuhin para bukas. I sent the invitation to your family. Binaba agad ng dalaga ang tawag at ngumisi. Oy, nagiinom ka na naman. Mabilis na inagaw ni Parker ang bote ng alak sa kamay ng kanyang kaibigan. Napatingin doon si Steven tsaka niya kinuha ulit ang alak at sumandal sa sofa. Habang pinagmamasdan ang litrato nilang dalawa ni Portia na nakangisi sa camera. Alam mo kung ganyan ka sa araw-araw, magugustuhan ka pa kaya ni Portia. Nakangiwing sabi ni Parker. Bakit? Pangit ba ako? Tanong ni Steven. Umismid ang kaibigan. Kalat na ngayon na si Portia ang girlfriend mo at siya ang headline ngayon sa mga balita. Nagpalabas ng article kung gaano kayaman ang girlfriend mo na kayang higitan si Clarissa. Natawa pa si Parker. May tinatagong yaman rin pala talaga si Portia, no? Kala ko talaga puro bake shop lang yung negosyo niya eh. Kalain mo yun? Pinaka-top floor ng isang mamahaling building sa Italy. Nabili niya. Hindi maiwasan ni Steven na mapangisi dahil saksi siya sa kung gaano kayaman ang dalaga. Lalo pat alam niya kung ilang trabaho meron si Portia. May ballet dance sila bukas ng gabi. Anong balak mo? Ano, ganyan ka na lang? Tanong ni Parker. I have a plan, Parker. Huminga ng malalim si Steven. Ano na naman? Tanong ni Parker. Hoy, last chance mo na bukas dahil agaran ng kasal mo. Ngumiti lang ang binata at kalmadong umupo sa sofa. Malalaman mo bukas ang gagawin ko. Dahil hindi rin siya papayag na wala siyang gagawin dahil isa lang ang kinatatakutan niya, ang iwan siya ng babaeng mahal na mahal niya. Napakaraming tao nang tingnan ni Portia ang loob ng malaking theater. Puno ng malalaking businessman at iba pang mga kasapi ng malalaking pamilya. Napangiti siya nang makita ang dalawang royal family na malapit sa kanya at ang kanyang kaibigan na si Elizabeth. Huminga siya ng malalim at agad na inayos ang kanyang tali at agad na nilagyan ng extension ang kanyang maikling buhok. Magsisimula na tayo. Ikaw ang main event sa gabing ito kagaya ng napag-usapan natin, ha? Ngumiti ang coach ng dalaga. Thanks, Miss Lenny. Ngumiti si Portia. Nagsimula ang event at lingid sa kaalaman ng dalaga ay naroon si Steven at nagbabantay sa kanya. Suot nito ang itim na hoodie habang lihim na nanunood sa kanya. Kasama ang kanyang kaibigan na si Parker.
Napangiti ang binata kung gaano ka-smooth gumalaw ang dalaga sa ginagawa at namamangha siya sa tuwing nagpapakita ang ngisi nito na nagdadala ng kagandahan sa buong performance ng dalaga. "She's very good at it," sabi ni Parker. "Kaya pala madalas ka na nasa theater nung college tayo In love na in love." Natawa si Steven. May gayuma yata, tinamaan ako agad eh. Umismid si Parker at hinampas sa braso ang kaibigan. "Ang corny mo." Mabilis na natapos ang performance ng dalaga at nagsalita lang ito ng kaunti bago umalis. Nagulat ang lahat sa mga paru-paro na lumipad ngunit agad ring kumilos si Steven nang sa ganon ay makasakay siya sa kotse ng dalaga na marahang naglalakad bit-bit ang kanyang mga gamit. "Dito na po ako," sabi ni Portia sa kanyang ina. "Kami na ang bahala dito." Ngumiti si Poppy at agad na hinawakan ng kamay ng kanyang anak. "Tumawag ka pag may kailangan ka, ha?" Ngumiti lang si Portia at agad na sumakay sa kanyang kotse. Hindi niya napansin kung sino ang driver kaya nagkibit-balikat lang siya at agad na inayos ang kanyang mga gamit sa tabi niya nang sa ganon ay makapagpahinga siya. "Iiwan mo ko?" Nakangising tanong ni Steven. Natigilan si Portia at agad na napatingin sa kanyang unahan. Ganun na lang ang gulat sa kanyang mga mata sa nakita. "Steven?" Ngumisi ang binata at nagpatuloy sa pagmamaneho. "So, tinatakasan mo ako ngayon, Portia?" "Anong ginagawa mo dito? Saan mo ako dadalhin?" Singhal ni Portia at agad na napatingin sa paligid. Huminga ng malalim ang binata. "Desperado na ako makausap ka at makasama kaya heto ako. Gumagawa ako ng paraan." "Ito ba ang paraan mo para makipaghiwalay sa akin, ha?" Of course not," sabi ni Portia. "Teka nga, can we pause? Bakit ka ba nandito at paano mo nalaman na ito yung kotse ko, ha?" Hininto ni Steven ang kotse malayo sa lugar kung saan sila galing. Tinanggal niya ang kanyang sombrero at tiningnan ang dalaga na nakatingin sa kanya. "Can we talk?" tanong ni Steven. "Nag-uusap na tayong dalawa, Steven." Napalunok ang dalaga. "Saan mo ba ako dadalhin? What are we gonna do? Itatanan mo ba ako?" "Oo." Walang pagdadalawang isip na sabi ni Steven. "Magpapakasal tayong dalawa sa malayo." "Ano?" tanong ni Portia. "Sa pagkakaalam ko tinapos ko na ang ugnayan nating dalawa." "Ngayon pa ako susuko sa'yo?" tanong ni Steven at inabot ang kamay ng dalaga. "Wala akong planong tapusin ang relasyon nating dalawa. Hindi na tayo bata pa para sa mga ganitong bagay at matagal ko nang sinabi sa'yo na papakasalan kita. Pumayag ako sa gusto mo na itago kita sa lahat at ginawa ko yun. Ngayon ako naman, Portia. Ako naman ang masusunod sa ngayon." "Steven!" tangi na sabi ni Portia. "Aalis tayo ng Manila at lalayo sa lahat. I want to build a house and be with you all day." Sabi ni Steven. "Kaya kitang buhayin, baby. Kayang-kaya ko. Just let me this time." Napatitig na lang si Portia sa binata at aaminin niyang natutunaw siya sa mga sinasabi nito na kahit araw-araw niya namang naririnig. Ipinaglaban niya ang binata noon hanggang ngayon at ngayong ito naman ang lumalaban para sa kanila, sino siya para tanggihan yon? Huminga ng malalim ang dalaga at tiningnan si Steven. "I have a house in the province. Pwede tayo doon," sabi ni Portia. Napangiti si Steven at tumango. Hinalikan niya ang labi ng dalaga na napapikit at sumagot sa kanyang halik. Hinawakan ni Portia ang pulso ng binata habang magkadikit ang mga noo nila sa isa't isa at tahimik na pinakiramdaman ang bawat tibok ng kanilang puso. "I will fix everything. Pakasalan mo lang ako," bulong ni Steven. "Steven?" Nanginig ang boses ni Portia. "Huwag ka matakot dahil nandito ako at sigurado ako. Hinding-hindi na ako papayag na maipit ka sa sitwasyon. Sasama ka sa akin at magsisimula tayong dalawa," sabi ni Steven. "Isang sabi mo lang gagawin ko, Portia. Isang salita mo lang." Tiningnan ni Portia ang binata at ramdam na ramdam niya ang pagmamahal sa mga mata nito at sa bawat salitang binibitawan nito. Naisip niya ang kanyang pamilya ngunit mas naisip niya ang kalayaan na kasama si Steven. Ibig bang sabihin nito mas pinipili niya ang pagmamahal sa binata? Kasi kung oo, handa siyang sumama. "Sasama ko,"
Sagot naman ni Portia. Ilang oras ang naging biyahe nilang dalawa nang makarating sila sa isang baryo na kung saan nandun ang bahay ni Portia. Dahan-dahan silang naglakad habang magkahawak ang kamay at agad na pumasok sa loob. Napangiti ang dalaga at tiningnan ang kabuuan ng kanyang bahay dahil wala pa itong gamit at nakabalot pa ang ilan. "This is a good house," yumakap si Steven sa bewang ng dalaga. Napangiti si Portia. "No more hiding." Natawa ang binata at pinatong ang baba sa balikat ng dalaga. "No more secret meetups." Tiningnan ni Portia ang kanilang kamay at napangiti dahil simula ngayon wala nang makakasira ng kanilang relasyon. Wala ni isa at kung meron man, handa na siyang lumaban. Months later. "We're married." Napangiti si Portia dahil sa sinabi ni Steven. Ilang buwan ang nakalipas magmula nang umalis sila sa Manila at ilang buwan na rin na wala silang kontak sa kanilang pamilya. Dahil tinapon nila ang kanilang mga cellphone. Nakaramdam ng kapayapaan si Portia, kasama ang kanyang asawa at ngayon maraming nagbago sa kanyang pananaw ngayong mag-asawa na silang dalawa. "Masaya ka ba?" Malambing na tanong ni Portia habang hinahanda ang pagkain nilang dalawa. "Yes, super." Ngumiti si Steven habang pinagmamasdan ng asawa. "Matatawag na kitang misis ko." Malakas na natawa si Portia. "Ay naku, ikaw talaga." Tumawa na rin si Steven at marahang lumapit sa kanyang asawa. Pinakatitigan nito ang magandang mukha ni Portia at marahang hinawakan ang tiyan nito at sabay silang napangiti dahil umaasa pa rin silang may laman na ito. "Wala pa rin bang laman?" Pangaasar ni Steven. Ngumisi naman ang babae. Mahina yata yung sperm mo eh." "What?" Nagtaas ng kilig si Steven. "Araw-araw natin ginagawa yun, kaya imposibleng wala pa." Napangiti si Portia dahil sa ilang buwan na magkasama silang mag-asawa ay umaasa rin siya na magkakaroon sila ng anak. Sa ilang buwan na lumayo silang dalawa ay napatunayan niya na matindi ang pagmamahal nila sa isa't isa. Naging mas malalim at matibay ang kanilang relasyon sa mga nakalipas na buwan. Ngayon panghanda na silang gumawa ng kanilang sariling pamilya sa simpleng pamumuhay. "Tiwala ka lang, magkakaroon din yan." Hinaplos ni Portia ang pisngi ng asawa. "Sa ngayon, kumain muna tayo at mamamalengke pa tayo mamaya, okay?" Oo nga pala. Nawala sa isip ko na walang laman yung ref natin." Natatawang sabi ni Steven. Sabay silang kumain na hindi nawawala ang kwentuhan nilang dalawa. Ang tanging nakakaalam lang kung nasaan sila ay si Leia at Parker na madalas kong bumisita sa kanilang dalawa sa gabi. Madalas ang dalawa mismo ang nagdadala ng grocery nang sa ganon ay hindi na kailangan pang lumabas ng dalawa. "Baby," natatarantang tawag ni Steven nang biglang tumayo si Portia. Sumuka ang babae sa lababo dahilan para manlaki ang mga mata ng kanyang asawa. "Steven?" Naiiyak na tawag ni Portia. "I'm here. Baka nabigla yung tiyan mo," sabi ni Steven at hinaplos ang likod ng kanyang asawa. Huminga ng malalim ang babae at agad na inabot ang tubig. Napatingin si Portia sa lalagyan ng kanyang napkin at nakitang walang nabawas doon. Nangunot ang kanyang noo at agad na napatingin sa kalendaryo at ilang linggo na ay hindi pa siya dinaratnan. "Baby," tawag ni Portia. "Bakit mahal?" Tanong ni Steven at hinawakan ng siko ng asawa. Napapakurap-kurap ang babae at dahan-dahang tiningnan ang asawa. "Hindi pa ako dinaratnan na ilang linggo na." Dali-dali namang bumili si Steven ng pregnancy kit at agad na bumalik sa kanilang bahay. Agad na napalinok ang kanyang asawa at agad na pumasok sa banyo. Ilang minuto nang hindi lumalabas si Portia kaya naman hindi maintindihan ni Steven ang kanyang mararamdaman at nang makalabas ang asawa ay dali-dali siyang pumunta sa harap nito. "Baby, anong result?" Tanong ni Steven. Kinagat ni Portia ang kanyang labi at agad na ipinakita sa asawa ang dalawang linya. "I'm pregnant."
Napanganga ang lalaki at nanginginig na hinawakan ng pregnancy test. Tiningnan niya si Portia at bumalik ulit ang tingin niya sa hawak niya, dahilan para mangilid ang luha sa mga mata niya at ganun din si Portia. Marahan siyang niyakap ni Steven at sabay silang natawa dahil sa labis na kasiyahan na may anak na sila. Oh my God! Sabi ni Steven. I love you, baby. Ngumisi si Portia. Kaya pala iba yung pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw eh. Humiwalay ang lalaki at tinitigan si Portia. Aalagaan ko kayong dalawa. I will give you both love and care. Lagi mo namang ginagawa yun sa amin eh, don't worry. Natawa si Portia. Hinawakan niya ang maliit na tiyan. Ganito pala yung pakiramdam na isa na tayong ganap na magulang, no? At sisimulan na rin nating pag-aralan kung paano ba maging mabuting magulang sa anak natin. Hindi natin sila bibigyan ng buhay na pareho nating naranasan noon. Bibigyan natin sila ng masaya, komportable at may kalayaan. Mahinahon at seryoso ang sabi ni Steven. Habang nag-uusap sila ay may hindi inaasahang bisita. Marahang naglakad si Portia sa pinto at napawi ang kanyang ngiti nang bumungad sa kanya ang mukha ni Clarissa. Napaatras siya nang makita ang kotse nito sa labas ng bakuran nila at ang isang guard. Nasaan si Steven? Tanong ni Clarissa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Portia. Ngumisi si Clarissa. Binabawi ko lang ang asawa ko, Portia. Sabihin mo sa akin nasaan siya. May kailangan akong sabihin sa kanya. Alis! Tinabig ng babae si Portia dahilan para mapaatras ang babae. Steven! Tiningnan niya ni Portia at nakita niya ang pag-iwas ng kanyang asawa. Lumapit agad si Steven sa asawa at agad na tiningnan si Clarissa na napakurap dahil sa ginawa nito. Ngunit kalaunan ay natawa rin at tiningnan silang dalawa. Anong ginagawa mo dito, Clarissa? Tanong ni Steven. Binabawi lang kita, Steven. Sabi ng babae. Kailangan mo ring malaman na matagal ka nang hinahanap ni Tita Sam. Hindi mo ba talaga siya bibisitahin man lang? Nagkasakit ang mommy mo nang dahil sa ginagawa mo. Lalo na sa babaeng to. Tinuro ni Clarissa si Portia. Anong nangyari kay mommy? Tanong ni Steven. Natawa si Clarissa. She's in the hospital. Kakahanap niya sa'yo ay nagkasakit siya kaya nagkusa akong hanapin ka. Please naman. She needs you more than this woman. Bumalik ka na sa amin, Steven. Natigilan si Steven, ganun din si Portia. Ilang buwan na silang walang balita kaya naman hindi nila alam na may nangyari na pala. Napalunok ang babae at tiningnan ng kanyang asawa na nakatingin kay Clarissa. Gusto niya maging selfish, ngunit ayaw niya naman na lumayo si Steven sa kanyang ina. Hindi mo kailangan si Portia dahil mas kailangan ka ni Tita Sam. Leave her, Steven, sabi ni Clarissa. Wala siyang magandang maidudulot. Shut your mouth, Clarissa. Malamig na sabi ni Steven. At bakit? Tanong ni Clarissa. Ako ang mapapangasawa mo at hindi asawa ko si Portia. Mariing sabi ni Steven, kaya wala kang karapatan na pagsalitaan si Portia dahil asawa ko siya. Natigilan si Clarissa at napatingin kay Portia na nakatingin sa kanya. Bumaba ang tingin nito sa mga kamay nilang dalawa at nakita ang singsing sa daliri nito. Are you married? Bakit? Tanong ni Clarissa. Hindi ito alam ni Tita Sam. Hindi kailangang malaman ni Mommy ang lahat, Clarissa. Sabi ni Steven. Ngayon kung pagsasalitaan mo ang asawa ko sa mismong harapan ko, umalis ka na. Hindi ka welcome sa bahay na to. At paano ang mommy mo? Hayaan mo na lang ba si Tita Sam? Tanong ni Clarissa. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka kasama. Tiningnan ni Portia ang asawa at marahang tinapik ang braso nito, dahilan para mapatingin sa kanya si Steven. Ngumiti siya at tumango na upang ipabatid na pumapayag siya. Baby, ayoko tang iwan dito. Sumama ka sa akin. Bulong ni Steven. At hindi rin naman ako papayag na ako ang maging dahilan kung bakit hindi mo pinuntahan ng mami mo. Kaya sige na, puntahan mo na siya at magiging okay lang kami dito. Ngumiti si Portia. Pero, I trust you, okay? Ngumiti si Portia. Sapat na sa akin na makitang magkaayos kayong dalawa ng mommy mo, pero tiningnan niya ang babae sa harapan niya. Hindi mo pwedeng lapitan ang asawa ko. Kahit pag gaano kalapit na distansya, naiintindihan mo?
Umismid si Clarissa. Tita will know this. Go ahead. Bigyan mo siya ng sakit sa ulo. Natawa si Portia. Huwag ka na mag-alala, hindi pa ako tapos sa'yo, no? Babalikan kita. Hinayaan ni Portia na umalis ang asawa dahil susunod siya kapag okay na siya. Kumaway siya at agad na napabuntong hininga dahil kilala niya si Sam at Clarissa. Ngunit malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa. Relax, Portia. Bulong niya sa sarili. He's yours. Mag-asawa na kayong dalawa. Wala nang dapat problemahin pa. Napangiti na lang ang babae at agad na hinaplos ang kanyang tiyan. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang kanyang anak at babalik siya pagkatapos ng maraming buwan na nawala siya. Nang makarating si Portia sa Manila ay laking ginhawa niya nang sunduin siya ni Steven. Pumunta sila sa penthouse ng binata at agad na inasikaso ang mga kailangang asikasuhin. Sa gabi ay umuwi si Portia sa kanyang pamilya, nagulat na napatingin sa kanya. Ngumiti lang siya at agad na niyakap ang kanyang ina, na niyakap din siya. Saan ka galing? Ilang buwan ka na naming hinihintay, sabi ni Papi. Mahabang kwento, Mommy. Is everything okay here? Tanong ni Portia. Tumango ang matanda. Maayos na maayos kaming lahat dito. Kahit paano ay humupa na rin ang balita tungkol sa'yo at kay Steven. Magkasama ba kayong dalawa? Tumango si Portia at natigilan ang matanda. Mommy, huminga ng malalim ang babae. Gusto ko pong sabihin na nagdadalang tao po ako. And he is the father. What? Gulat na tanong ni Papi at napatingin sa kanyang tiyan. Nagpakasal kayong dalawa? Ngumiti si Portia. Yes, Mom. I love him and he loves me. Ang anak ko, hinawakan niya ang tiyan, ay mahal na mahal naming dalawa. Nangilid ang luha sa mga mata ni Papi at agad na niyakap ang anak. Maging ang ama ni Portia ay yumakap din sa kanilang dalawa. Napangiti ang babae at agad silang nag-usap tungkol sa mga nangyari habang wala siya. Kalaunan ay nagkaroon ng isang salo-salo sa pagitan ng pamilya nilang dalawa ni Steven. Inayos ni Portia ang kanyang damit at napangiti dahil sa wakas, ito na ang huli at wakas ng hidwaan sa pagitan nila. Portia, tawag ni Papi na pumasok sa loob ng kwarto ng babae. Kumusta naman ang buhay may asawa? Nahihirapan ka ba? Maselan rin ba ang pagbubuntis mo? Sino doktor mo? Ma'am, okay lang ako. Natawa si Portia. Inaalagaan naman po ako ni Steven. Ang private doctor ko po ay yung doctor ng pamilya natin kaya maayos po ang lagay naming dalawa, okay? Ngumiti si Papi. Masaya akong malaman na masaya ka at malusog. Suminghap ang matanda. Actually kaya ako nandito para humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng nagawa ko na hindi mo nagustuhan at sa mga nagawa ko na akala ko tama ako. Pero sana naiintindihan mo na ginagawa ko lang yon dahil mahal kita at walang nanay nagugustuhing maagrabyado ang anak. Tumango si Portia. Matagal na po kitang napatawad, Mommy. Matagal ko na rin pong sinabi sa sarili ko na napatawad ko na kayo. Tanging hiling ko lang ay masayang pamilya. Ngayong isa na rin akong ganap na ina. Marahang hinawakan ng babae ang kamay ng matanda. Sa ngayon, kailangan ko po ang gabay niyo nang sa ganon, hindi ako magkamali sa pag-aalaga ng anak ko. Kailangan ko kayo, Mommy. Napangiti si Papi at tumango. Tutulungan kita. Tumulo ang luha sa mga mata nito. Nandito ako para sa iyo at sa apo ko. Lahat ng mga Gutierrez ay nasa kabilang side ng lamesa habang ang mga Salamangka naman ay nasa kabilang side. Tiningnan ni Steven ang kanyang asawa na nakangiti sa kanya. Tiningnan niya rin si Clarissa na nakatingin sa kanilang dalawa kaya napailing siya. So, what are we doing here? Tanong ni Sam. Tungkol na naman ba ito sa relasyon nilang dalawa? Ikakasal na ang anak ko kay Clarissa kaya bakit pa? I'm married to Portia, Mommy. Seryosong sabi ni Steven. We married months ago. You're joking. Sabi ni Sam. Huminga ng malalim si Steven at tinaas ang kanyang daliri na may singsing. Napasinghap ang lahat ng tao sa lamesa at ganun din kay Portia na may singsing.
Tiningnan ni Sam ang babae na ngayon ay nakatingin sa kanya dahil hindi siya makapaniwala. Nandito tayo para humingi ng tawad kay Portia at sa pamilya niya. Sa pagpapakalat ng kung ano man sa pagitan naming dalawa. Bumuntong hininga si Steven. Ito na rin ang huling pag-uusap na gagawin natin, Mom. Kaya ka nawala ng ilang buwan at sinama mo pa ang babaeng yan? Tanong ni Sam. Nagkasakit ako ng ilang buwan. Kakahanap sa'yo tapos malalaman ko na magkasama kayo? Why the hell are you doing this? I love her. Simple as that. Sagot ni Steven. Tiningnan niya ang pamilya ni Portia. Pasensya na po kayo at ngayon lang kami nakauwi ng asawa ko dito sa Maynila. Naging mahirap para sa amin ng ilang buwan lalo pat inaasikaso din po namin yung bahay sa probinsya. Kinasal po kami ng mga ilang buwan na at tumira sa probinsya. Tumango si Poppy at ang ama ni Portia. Napangiti ang babae at agad na tiningnan ng asawa niya na nakatingin sa kanya. And what is the purpose of this? Para ipamukha sa akin at kay Clarissa na mali ang desisyon namin? Kalat na ang balita na kasal ka, Steven. Ano bang ginagawa mo? Tanong ni Sam. Wala naman tayong ginawa sa kanila kaya ba't ako hihingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng pasensya sa kanilang lahat? Ikaw ang nagkalat ng article tungkol sa anak ko. Sagot ni Poppy. Kaya ginantihan namin ng isa pang article na nagsasabi kung gaano kayaman ang anak ko. At kung gaano niya kayang lampasan ang yaman na pinagmamalaki mo. Ngumisi ang matanda. Hindi nakasagot si Sam at napatitig lang kay Poppy. Habang si Clarissa naman ay napainom ng wine dahil sa sinabi ng matanda. Hindi maiwasan na mapangisi si Portia dahil lumalabas na ang ugali ng kanyang ina. Kalmado siyang umupo at uminom ng tubig habang nakikinig. Kasal ang anak ko kay Steven at ngayon nagdadalang tao ang anak ko. Sa tingin mo ba hahayaan kong luhaan ang anak ko? Ngumisi si Poppy. Buntis ka? Sigaw ni Sam at nanlalaki ang mga matang napatingin kay Portia. Natawa pa ang matanda. Napakatindi mo naman pala talaga, no? Nagpabuntis ka sa anak ko nang sa ganon, hindi ka na makawala pa kay Steven sa pangmamanipula mo sa kanya. Napakatindi mo talaga. Ginusto naming dalawa ni Steven ang nangyari. Sabi ni Portia at huminga ng malalim. Alam kong malaki ang galit mo sa akin sa hindi ko maintindihang dahilan. Pero hindi magbabago na nagmamahalan kaming dalawa ni Steven at hindi mababago ng galit mo na kasal kaming dalawa. Legal at buntis ako sa tagapagmana ng anak mo. Tiningnan niya si Clarissa. Dahil sa una pa lang, walang pangalawang babae sa buhay si Steven. Dahil ako ang una at pangalawa sa buhay ng anak mo. This is unbelievable, singhal ni Sam. Nagtaas ng kilay si Portia at agad na tiningnan ang matanda. Kung pera ang inaalala mo, hindi ako kumayod para lang maliitin mo. Kung pera ang problema mo, hindi mo kailangang mag-alala. Dahil marami ako nun. Nawala si Clarissa. Natahimik ng ilang sandali ang hapagkainan ng mga salamangka. Walang nagsalita at nanatili sa pagkain ng mga ito. Tiningnan ni Steven ang kanyang ina na tumayo kasama si Clarissa na bigla na lang umiyak. Kahit anong sabihin niyo, hindi ko pa rin tanggap ang babaeng yan. Sabi ni Sam. Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa mga buhay niyo, total. Nagdesisyon naman na ang anak ko. Malamig na tiningnan ng matanda ang anak. Wala na akong magagawa pa. Hindi tiningnan ni Portia ang paalis na si Sam at Clarissa. Napabuntong hininga naman si Poppy dahil hindi na nagbago ang ugali ng matandang yun. Naiwan silang lahat at agad na nag-usap si Poppy at Steven, habang si Portia naman ay kausap ang ama ng lalaki. Niyakap ng babae ang ama ng kanyang asawa at agad na tiningnan si Steven na lumapit sa kanya. Ikakasal kayo ulit, sabi ni Poppy. Gusto naming makita ang kasal niyong dalawa. Natawa si Steven. Yan din pa ang plano ko, ma'am. Call me like how Portia called me. Ngumiti si Poppy at tinapik ang balikat ni Steven. Pamilya ka na rin namin, Steven. Ang gusto ko lang ay alagaan mo ang apo at anak ko. Dahil nag-iisa lang si Portia sa buhay namin. Tumango si Steven at agad na niyakap ang ina ni Portia. Napangiti ang babae dahil sa wakas, maayos na rin ang lahat. Maayos na rin ang huling sandali ng pag-uusap nilang lahat dahil pagkatapos nito, panibagong pahina na naman ng buhay nila ang mangyayari sa hinaharap.
kasama ang kanilang anak. Years later, masayang sinundo ni Portia ang kanyang anak na si Patricia sa kanyang ballet class. Agad na inalalayan ng babae ang kanyang anak na makasakay sa kanilang kotse. Tiningnan niya ang kabuuan ng kanyang anak at nakitang pagod ito at nakanguso na dala ng gutom. "Kumusta naman ang klase?" tanong ni Portia. Nagliwanag ang mukha ng bata. Maayos naman po, Mama. Marami po akong friends doon, tsaka masaya po akong nag-training. Napangiti si Portia sa anak. Gusto mo naman ba yung training ng ballet dancer? Hindi ka ba nahirapan? Umiling si Patricia. I love ballet class, Mommy. Just like you. Gustong-gusto ko po na maging isang ballerina. Napangiti si Portia at kinagat ang labi. Ilang taon na rin ang nakalipas at sa mga taon na nagdaan ay napakaraming nagbago. Unang-una na doon ay ang kanilang negosyo na mas lalong lumaki at nagkaroon pa ng iba't ibang branch. Mas nakilala si Portia ng mga tao at ganun din ang kanyang asawa sa negosyo. Pangalawa, ang pag-aayos ng dalawang pamilya na umabot ng ilang taon na pag-uusap. Panghuli, ang pagiging matibay na mag-asawa ni Portia at Steven na mas lalong pinasaya ng kanilang dalawang anak. Mommy! Sigaw ng bunso na si Sean, dala nito ang laruan ng kotse at tumakbo papunta sa kanya. Ate Pat! "Oh, kumain ka na?" tanong ni Portia sa anak. Yes, Mommy. Masiglang sabi ni Sean at agad na humalik sa pisngi ng ina. Sa nagdaang taon rin ay naging mas masaya ang kanilang tahanan dahil sa dalawang bata. Naging mas importante para kay Portia ang pag-aalaga sa kanyang mga anak. Nangako siya na pagtutuunan niya ng pansin ang dalawa at hindi nila mararamdaman ang pressure ng buhay na nakagisna nila noon. Napakaraming nagbago sa buhay ni Portia at isa na ron ang pagiging mabuting ina sa dalawa. "Pauwi na si Daddy," nakangiting sabi ni Portia nang makita ang text message ng asawa. Mommy, it's Friday today. Ano pong papanoorin nating movie? Nakangiting tanong ni Patricia habang nagliligpit ng kalat ng kanyang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Portia. "Oh my God, Friday pala ngayon!" Natawa naman ang kanyang anak. "Teka, iti-text ko ang..." "Hindi na kailangan, I have pizza and snacks here." Nakangising sabi ni Steven, nakakarating lang ng kanilang bahay. Napatingin doon si Portia at natawa nang makita ang asawa niya. Alam na alam nito na tuwing Friday ay manunood sila ng movie. Ito ang nakasanayan nilang lahat at kapag dumating ang Sabado at Linggo, pwede silang maglaro at gumawa ng gawaing bahay. Napapikit si Portia nang halikan nito ang labi niya at niyakap ang kanyang bewang. "Kumusta naman ang napakaganda kong misis?" Nakangiting tanong ni Steven. "I'm fine," natawa si Portia. "Mabuti at maaga ka nakauwi." "Umuwi talaga ako para sa bonding nating apat." Kalmadong sabi ni Steven. "Tsaka maaga rin akong natapos sa trabaho ko." Sa mga nagdaang taon din ay mas naging sweet at caring si Steven sa kanyang mga anak at asawa na dumating sa punto na siyang nag-aasikaso sa mga ito. Nangako rin si Steven na aalagaan niya ang kanyang masayang pamilya at mas pagtutuunan niya ng pansin ang nararamdaman, kilos at reaksyon ng dalawang bata. Gusto niyang maranasan ng mga ito ang simpleng buhay, ngunit masaya. Alam mo, ang galing ni Patricia sa ballet class nila. Sabi ni Portia habang naghahanda ng popcorn. Nagmana sa'yo eh. Kaya naman ganun siya kagaling. Nakangiting sagot ni Steven. Sigurado ba siyang yan ang gusto niya? Ilang beses ko na siyang tinanong at sinabi niyang gustong-gusto niya raw talaga ang maging ballerina. Ayoko naman na malungkot siya kaya sabi ko, susuportahan ko siya hanggat nabubuhay tayong dalawa. Ngumiti si Portia. Tumango si Steven at namamangha siya sa pagbabago ng kanyang asawa. Kalmado ito, masaya at glowing. Malaki ang naging pagbabago sa buhay nila ngunit ang relasyon nilang dalawa mas lalong pinagtibay ng panahon. Nakangiti silang umupo sa tabi ng mga anak na namimili ng palabas. Nang makapili ay tahimik silang nanood at nagtawanan kada may scene na nakakatawa at umiiyak kada may eksenang nakakaiyak.
I love you, Portia. Bulong ni Steven habang yakap ang asawa. Natawa ang babae. Mahal rin kita, Steven. Mahal na mahal. Worth it ang laban natin nun. Tingnan mo ngayon, may masaya na tayong pamilya. Nakangiting sabi ni Steven at hinalikan ang kamay ng asawa. Salamat at pinaglaban mo ang relasyon nating dalawa. Ngumiti si Portia at tiningnan ang mga mata ng asawa. Salamat at hindi ka sumuko. Niyakap ni Portia ang kanyang asawa at napabuntong hininga. Kung hindi siguro siya naging matapang nun, ano kaya ang mangyayari sa kanilang dalawa? Gayunpaman, masaya siya na sila ang endgame ng kanilang kwento at silang dalawa ang nagkatuluyan sa huli ng pakikipaglaban para sa pagmamahalan.